Nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo. Tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yun? If they think na yun ay violation ng Code of Professional Responsibility, padisbar nila ako, karapatan nila yan. Kung tingin nila ay na-defame sila, wala namang criminal liability, pero nagkaroon sila ng danyos, there is such a case as civil libel, a civil suit for damages due to defamation. Marami po silang remedyo. But do not tell me that I should not post this. You are warning me na contempt ng committee. You cannot commit a contempt of the committee outside of the committee. Kung gaano kabilis silang mag-sanction kay Congressman Tevez na wala pa namang finding of guilt. Ano pa lang, accusation pa lang, in-expel na nila as contradistinguished from Franz Castro na convicted na, ayaw pa nilang gawa ng aksyon, tingnan natin, testing lang natin. Anyway, ang nangyari po kay Ms. Cassie Leong ay nasa ospital po ngayon. And she is having mental health issues. At sino ba namang hindi magkakaroon ng mental health issues? Kung gano'n ang trato sa'yo, 2 beses na. Na kung tratuhin ka para kang busabos doon, notwithstanding the constitutional injunction that resource persons' rights should be respected, akala yata nila sila ang batas. And then, eto pa every person has the right to counsel. 2 beses pong na-violate siya ng House. Unang-una, nung unang session, kailan ba yun? Yung unang lumabas si Ms. Cassie Leong, noong ayaw nila akong palapitin sa aking kliyente just because they cannot get the answers that they want. Sabi po nila, ako daw ang sumasagot, tinuturuan ko daw yung kliyente ko. Siyempre, yun ang role ng counsel. Tingnan po nila yung sarili nilang rules. The counsel should advise the client. Bako sinasabi nilang ini-invoke daw yung right to remain silent upon my advice. Siyempre, abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Yun po ang hindi na-address. Noong diniscuss nila, kasi 2 po in-invoke namin, the right against self-incrimination and the right to remain silent. Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Magaling siya. Anyway, yung right to remain silent, absolute po yun. Hindi mo pwedeng pwersahin, takutin, ibuli, ibambuse, lokohin ang isang tao na magsalita regarding the commission of a crime. Ngayon, inuulit ko, we concede if you refuse to testify in a legislative inquiry, pwede kang ikulong. Sinasabi na nga po namin, ikulong nyo na because we are invoking our right to remain silent. Absolute po yun. Ayoko magsalita, ikulong mo ko, ganun talaga. Pareho yun ng ang karapatan ng isang tao sa mamamayan, meron ding power ang legislature. Hindi po tayo magtatalo doon. Ngunit for you to isolate the counsel against your own rules, bago, para matakot yung witness, magsalita, sabihin yung gusto mong sabihin, foul po yun. Number 2, yung last hearing po, wala ako kasi nasa Davao po ako, dumalaw ako sa compound ng Kingdom in preparation for the Senate hearing na naganap kahapon yata. So I was there Wednesday and Thursday. Nagsalita si Congressman Fernandez na kung ano-ano, na very unseemly for a public official. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong magtanong sa sarili nyo. Tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yun? By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyer and client.
binibigyan mo ng duda eh. Ha? Just because sumusunod yung tao sa advice of counsel na yung waiver na pinangako namin ay binawi namin. I-explain ko kung bakit namin binawi yung waiver. Kasi po, nung sinabi namin mag-execute kami ng waiver, the next day, ang Department of Justice ay nag-file ng 84 cases of money laundering against Miss Cassandra Leong among others. Ano pong pruweba ba pag money laundering? Hindi ba yung movement ng funds sa bangko? Eh di ba may right against self-incrimination? So by executing that waiver, you are now violating our right against self-incrimination. Parang ibinigay na namin lahat ng ebidensya ng gobyerno. Oh, ano nangyari sa presumption of innocence? Anong nangyari sa due process? Kaya binawi po namin nang gagalaiti sila, hindi nila maunawaan. Kaya in-advise sa namin. Bago sasabihin pa nila, wrong advice. Hindi po tama yun eh. Kung talagang naniniwala si Congressman Dan Fernandez sa sinasabi niya, I challenge him. Huwag doon mo sa loob ng committee hearing sabihin where you are protected by the cloak of parliamentary privilege. Di kita pwedeng galawin doon. Punta tayo sa labas. Dan, doon mo ulitin para wala kang parliamentary privilege. Or better still, magkita tayo sa neutral territory, ulitin mo sa harap ko. Tignan natin kung anong mangyayari. Yun lang. Kasi titirahin mo ako, sisiraan mo ako, nakatago ka. Meron kang bulletproof nung parliamentary privilege mo. Anong klaseng usapan yan, di ba? Kung lalaki sa lalaki, tingin mo na ganun nga ako, sabihin mo sa labas. And then, regarding sa post na sinasabi nila na-offend daw sila, karapatan ko pong mag-post sa social media. Ngayon, may remedy naman ang ating batas. If you think I violated the libel and cyber libel laws, itimanda nila ako. If they think na yon ay violation ng Code of Professional Responsibility, padisbar nila ako. Karapatan nila yan. Kung tingin nila ay na-defame sila, wala namang criminal liability, pero nagkaroon sila ng danyos, there is such a case as civil libel, a civil suit for damages due to defamation. Marami po silang remedyo. But do not tell me that I should not post this. You are warning me na contempt ng committee. You cannot commit a contempt of the committee outside of the committee. And for the record, I do not have contempt for the committee. I respect the House of Representatives. There are people there who are distinguished, decent, and dignified. Katulad ng dating Pangulong GMA, si Trixie Cardema, Bebot Alvarez, marami tayong kaibigan, El Rey Villafuerte, mga kaibigan natin yan. I may have contempt for some members of the committee but not the committee itself. So for the record, maliwanag yan. And I have contempt for some members of the committee because their acts are contemptuous. So, liwanagin ko po yan at sana marinig ni Dan yung challenge na yun. Huwag ka magtago dyan sa parliamentary privilege. At any rate, we are seriously contemplating an ethics complaint. Tignan natin. Let this be a litmus test of the impartiality and the self-policing character of the House. Kasi sila-sila rin yan eh. Si Congressman Espares ang chairman ng Ethics Committee. Tignan natin na kung gaano kabilis silang mag-sanction kay Congressman Tebes na wala pa namang finding of guilt. Ano pa lang, accusation pa lang, in-expel na nila as contradistinguished from Franz Castro na convicted na, ayaw pa nilang gawa ng aksyon, tingnan natin, testing lang natin. Pag dinismiss nila yan, well, syempre, expected na natin yon, old boys club. Pero we still have to do it out of principle because I think Chairman Fernandez was way out of line there. Wala namang ganunan, bastusan na po yun. And we will not stand for it. Magalit na sila o hindi, ganun po talaga. Alam nyo, they failed to realize na napakarami, pang-11 ko na pong hearing to sa legislature. At wala pong gumawa sa atin yan. And yung mga hearings naman yan usually wala naman po nangyayari. Ipusahan na natin sa Euro General, si acquitted lahat. Fertilizer fund scam, andun ako. Acquitted yung kliyente ko, si Jaime Paule. Si GMA and BNZTE, inimbestigahan ng legislature. Acquitted si GMA. Chopper case, inimbestigahan ng Senado. Acquitted si FG.
Hindi po kasi hukuman. They should stick to legislative work. Sana magkaroon ng legislation to sa dami ng ginugol nilang funds dito. Ha? Yung bayad lang nila sa Jollibee, napakarami ng in-order na Jollibee, napurga ako ng Chicken Joy eh. Sana naman may lumabas na legislation dito kasi I do not see what legislation is gonna come out doon sa mga tanong nila sa aking kliyente. Boyfriend mo ba si Wesley Go? Anong legislation doon? Di ba? Panay ka pa cute, sabi ni Adjong. Anong legislation? Pagbabawal nilang cute? Hindi ko talaga maintindihan eh. Ha? Anyway, ang nangyari po kay Miss Cassie Leong ay nasa ospital po ngayon. And she is having mental health issues. At sino ba namang hindi magkakaroon ng mental health issues? Kung gano'n ang trato sa'yo, 2 beses na. Na kung tratuhin ka para kung busabos doon, notwithstanding the constitutional injunction that resource persons' rights should be respected. Yung sinabi ng court sa Neri, in the Neri case, na dapat hindi binabastos ang resource person which is part of the law of the land at ang mismong rules ng House that resource person should be treated with dignity and respect. Nga binabaliwala na sinong hindi magkakaroon ng mental health problems, 23 years old na babae, orphan, gaganunin mo, aarestuhin mo without charges na napaliwanag ko na. I must remind our good legislators na yung kabubuli ninyo sa mga resource persons ay nagkaroon na ng isang suicide. Si General Angie Reyes, natatandaan niyo yun. Di ba nagpakamatay? Yun, general pa yun ha. Dumaan pa yun sa training ng PMA. Battle hardened. Lalaki, matibay. Nagpakamatay sa kabubuli nyo. Ito pa kayang isang batang ito na hindi magkaroon ng mental health problems. Napakabata. Hindi naman sanay. Sabi nga niya, well, anyway, si Attorney Raf ang laging nandoon kay Miss Cassandra Leong. Ewan ko ba kung bakit siya lagi nagbo-volunteer dumalaw. At pag pupunta sa ospital ito, parang ayaw nang umuwi. Kasi concerned siya doon sa kliyente at medyo nagbe-breakdown. Anyway, I now turn over the microphone to Attorney Andrada, our young and handsome associate, kung anong mental condition na ni Miss Cassandra Leong. And closing na lang po, bago tayo mag-Q&A, may apila lang po ako dito sa Senado kung saan siya po ay pinapasipot bukas, sa Makalawa, I'm sorry. May apila nga po siya, this comes from her. Siguro naman maririnig to ni Senator Ontiveros kasi Women, Gender Equality, chuchu yung kanyang kwan, di ba? Yung committee niya. Oo. Ang apila po ay hindi na po kaya ni Miss Cassandra Leong. Kung gusto niyong ikulong, kulong niya na po. Sabi niya, kahit sa Women's Correctional, tatanggapin ko na, wag lang akong pahiyain niyo sa harap ng milyon-milyong mga tao. She does not want to testify. Sana po. Yan naman TRICOM, di ba? Nandyan si Coco Pimentel, a human rights advocate. Nandyan si Rafi Tulfo, advocate din ng karapatan ng mamamayan at gender equality. Sana naman makita nila yung plight ni Miss Cassie Leong, pakulong nyo na po. Kung kakasuhan, kasuhan na po natin. Pero wag na po sana itong dramang ito. Kawawa po yung bata. Kawawa po. Yan ang apila. Whether you take that appeal or not is up to you. Nasa inyo ang kapangyarihan. Nasa sa inyo na po, but we are appealing to your better nature na do not subject her to any more of these indignities. May power naman kayo. Kung tingin nyo uncooperative witness, wala pong merit yung aming invocations of the right to remain silent and the right against self-incrimination. Willing na po siya. Siya po, hindi ko na po advise ito Kasi ang abogado po ay nakaka-advise lang sa legal, hindi sa emotional, hindi sa mental, hindi sa moral, hanggang legal lang kami. Yun po, so far sa nakukuha ko kay Miss Cassie Leong, ang kanyang pakiramdam sa ngayon, huwag nyo na po akong ipahiya, hindi ko na kaya. Nung lumalaki po ako, never pong may nagtaas ng boses sa akin. Nakita nyo naman yung temperament ng tao. Hindi naman mayabang, hindi naman hostile. We are just trying to protect her rights. Nasa inyo na po. But I hope you do take this appeal to heart. Maraming salamat po. Kay Atty. Pasio, sir. Nabanggit niyo po, magandang umaga po. Jimmy Mendoza from DZIR Sunshine Radio. Ang nag-iisang nagsasabi ng katotohanan na balita. Di naman, ikaw naman, no?
Attorney, kakambi lang ako ng konti. Iwan ko muna si Cassandra. Nabanggit niyo po kanina yung pagpasyal nyo sa KOGC compound. Ano ba ho yung mga nakita nyo? Kasi sa akin paniniwala, dun sa ginanap na Senate hearing sa Davao, parang walang mangyayari. At medyo argabyado ang mga KOGC member dito, unang-una, at yung ginawang tunnel at paghuhukay ng mga minerong membro ng PNP ay na-discover na. Ngunit parang wala akong nakita doon sa dalawang senador na may mapaparusahan dahil mukhang bugbog sarado na po ang KOGC compound na isang tao lang ang kanilang hinahanap. Pero yung buong compound, winasak, sinira at sabi nga ni General Torre, after ng hearing kahapon, mulit at muli siyang babalik sa compound ng KOGC at maghuhukay, hahanapin si Pastor Kibuloy. Kayo po, nagpunta po kayo ron. Ano po ang masasabi nyo sa nakita nyo? Anyway, I will be as factual as possible tungkol doon sa question kasi syempre abogado po tayo ng KOJC at ni Pastor personally. Okay, number one, in fairness to the senators who arrived, hindi naman po talaga may papaparusahan dito sapagkat hindi naman po talagang trabaho ng Senado ang magparusa. Fact-finding in connection with the with any proposed legislation. Siguro after this, magpo-propose sila ng rules na mas mahigpit ang guidelines sa service ng search warrant. Hindi pwede maghukay, hindi pwedeng mag-violate ng property rights. Ngayon, may singit ko na yung sa CA na in-invalidate yung TPO. Even without that TPO, it goes without saying that when you conduct a warrant of arrest, when you serve a warrant of arrest, private and personal liberties should not be violated. Ang nagbibigay po niyan ay hindi any TPO from any court, but ang konstitusyon, di ba? Private property shall not be taken for public use without just compensation. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So, yun po ang nangyayari sa KOJC. Hindi po nila pwedeng sabihin hindi na ba-violate ang private rights dahil nagpapapasok ng tao sapagkat I tried going to the most sacred place of the kingdom, yung katedral. Hindi po kami pinapasok ni Attorney Kay Laurente. To that extent, private property rights are violated. To that extent, freedom of religion is violated because they cannot use that sacred place of worship, sacred for them. Number three, the presence of so many policemen there means that the compound cannot be utilized as a place of worship, as a place of residence ng mga religious workers at administrative offices ng kingdom as a corporation sole, at yung rights ng students ng Jose Maria College ay nababiolate them kasi hanggang ngayon wala silang pasok. So that in itself is a violation of private rights prescribed by the Constitution. Hindi lang ng TPO. The TPO only accentuates it. But I can go no further than that because as I understand, there's already an appeal before the Supreme Court. So sub judice tayo. Okay, but yun po ang mga facts on the ground na tuloy ang violation. And alam naman po natin, siguro hindi naman natin may tatanggi, no, na the presence of so many policemen sends a chilling effect. Ang warrant po under the rules of court, after 10 days, i-return mo sa judge. Whether it was served, magre-return ka, eto po yung pinahuhuli ninyo. Eto yung subject ng warrant. Or, if the subject cannot be found after 10 days, babalik ka sa judge, Your Honor. Wala po yung subject, di po namin makita, warrant is unserved. If you get new information that there is the presence of the accused anywhere, you ask for an alias search warrant. Lahat po ng abogado alam yan. So yun po ang mga violations dyan. Aside from the assault on kingdom workers, the assault, yung pineper spray na official na babae, kababaeng tao ay nilapastangan, yung pagsira ng property na hindi naman sakop sa warrant of arrest. Alam niyo po, ito opinion ko to very clearly it is my opinion, hindi po factual ito.
Ang tingin ko, ang aim lang nitong ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ is to cause as much damage as possible as by way of revenge to the kingdom. Kaya binubungka lahat yan. Pineperwisyo lang po. In the same way na yun ang ginawa nila nung nag-search sila doon sa properties ng mga Tebes, winasak po nilang katakot-takot na bagay doon. Namimerwisyo lang po ito. Pero opinion ko lamang yun. Thank you po. Attorney, habol na lang. Kayo po yung nagsabi na isa kayo sa abogado ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Opo. Ibig sabihin, may communication kayong dalawa. Wala na po sa ngayon eh. Ay, It's been a while. It's been a long time. opo. Tatanungin ko po personal na sa inyo. Sa palagay nyo, nasa Pilipinas pa ba si Pastor Kibuloy o nasa na siya ngayon? Hindi ko po alam, pero ito, opinion ko rin ha, opinion ko rin. Wala na siya sa compound. Kasi kung sinasabi yung underground bunker, etc., no one can survive that long. At saka number 2 ha, si Pastor ay napakatalinong tao. And alam nyo, kung kayo ay magtatago, hindi kayo pako-corner sa isang compound. Lalabas kayo roon para mas malaki ang room to maneuver nyo. Hindi kayo patatrap kahit anong gaano kalaki yung compound. Alam nyo, dapat ginawa ng pulis dito na proper, hindi nila nakita si Pastor. Pinalibutan nila, sinurveillance nila, pero definitely, they cannot stay there. Okay, bigyan ko kayo ng analogy. Halimbawa si Bambi, hinahanap ng mga otoridad. Halimbawa, acts of lasciviousness. Ng hipo. May warrant, kakatok sa bahay niya. Lalabas yung misis niya, Ma'am, may warrant of arrest kami for Mr. Purisima. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Tingin po namin nandyan eh. So they can barge in. Aminado yan. They can barge in. They can force themselves in. Walang problema. Titignan nila yung 3 bedrooms, tignan nila yung bedroom, tignan nila yung kitchen, tignan nila yung sala, banyo, garden. Kung ano man, may chatter room doon, etc. Tignan nila. Pag wala silang nakita roon, aalis sila. Maghahanap sila within the lifetime of the warrant or i-return nila yung warrant. Subject cannot be found. Kung ang gawin ng pulis nung hindi nila nakita sa lahat ng kwarto ng bahay, doon na sila tumira, natulog sila sa sala, kumain sila sa kitchen, gumamit sila ng banyo ng 2 linggo. Tama ba yun? Yun ang analogy dyan. They cannot stay there in the hopes na darating yung tao. Kung nandoon yung tao, nahanap mo na. Kung wala yun doon, babalik ba yun doon? Pambihira, common sense. Yun ang problema ro. That is the analogy doon sa kingdom. O isipin nyo yun, kung mangyari sa inyo yun, hindi kayo mahanap ng warrant, tumira yung pulis sa bahay nyo, matutuwa kayo. Yun eh. Salamat po. Attorney, last na lang habang ulit. Nabanggit nyo na may paglabag ang mga miyembro ng PNP sa pagpasok sa KOJC. Ay nasa 6 million member ang Kingdom of Jesus Christ. Kung magsasampa sila lahat ng kaso nationwide at sa buong mundo, anong pwede ba ho yan? Pwede. Oo. Nasasampa na nga yata si Atty. Torion. Ibig sabihin, hindi lang isang tao, kundi yung 6 million na yun, pwedeng isampa kayong Yung kaso. Kingdom as a juridical entity, separate from Pastor Kibuloy. Nag-file na nga, di ba, yung writ of amparo. Kaya lang kine-question. Kaya lang hindi tayo pwede magsalita out of respect, syempre, sa Korte Suprema. Pwede yun, pwede. Even internationally, sa United Nations Commission on Human Rights, pwede kang magsampa noon because according to the International Convention on Civil and Political Rights to which the Philippines is a signatory, individuals, private individuals, and non-state actors are also subjects and objects of international law. Maraming salamat po, Tony. Mabuhay ka. Okay. Buhay na buhay naman po. Kaya nyo. Kayo mag-alala. Hello. From ABS. ABS. Good morning po. Karen Morning. Hisman po from ABS-CBN. Sir, Attorney, dumako naman tayo kay Alice Go. Ano po sa tingin po ninyo yung magiging takbo po ng mga susunod na hearing ng Senado at ng Congress? Ngayon na-capture na po siya. I will have to decline to comment out of respect to a colleague in the profession, si Attorney Stephen David. I do not want to second guess him. Ang akin lang, in relation lang kay Cassandra Leong, siguro they will try to have them confront each other, katulad ng ginawa kay Ronaldin Paterna, na sinabi, kilala mo ba siya? O ikaw, kilala mo ba to? Ganon. Tinatagpi-tagpi nila. Yun nga ang mismong puntos ko sa
self-incrimination and the right to remain silent. Hindi na po nag-a-act in ferreting out these facts. Magkakakilala ba kayo, etc., etc. These are proper subjects of criminal proceedings, hindi na ng legislative inquiry. Ang legislative inquiry, kukuha ka lang ng facts para makagawa ka ng legislation. Kung magkakilala ba silang dalawa, may bearing ba sa legislation na ginagawa? Kung sila ba ay kasama sa isang korporasyon, may bearing ba sa legislation na ginagawa? Marami na po tayong batas tungkol sa human trafficking, illegal gambling, etc. Ano bang idadagdag nila kung magkakilala o jowa bells ni Cassandra, si Wesley Go? Ano bang connection noon sa legislation? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Nakakalimutan po siguro ng ilan nating mga legislators na hindi po sila investigador. Sinabi na nga ng Supreme Court, hindi kayo investigador. You are not here to determine the guilt or innocence of anybody or their liability for any crime. You're here to legislate. So dapat yung tanong mo, tungkol sa legislation, ano bang pending legislation? Pina-violate na nga nila yung sinabi ng Supreme Court sa Ermita versus Senate Blue Ribbon na sinabi, kung ikaw ay mag-invite ng resource person, ilakip mo yung proposed legislation para alam niya kung anong isasagot niya regarding that legislation at para wag lumabas doon yung tanungan. May kahihinatnan pang legislation ito. Parang yung kay Rizon Tiveros ng human trafficking. Pilit niyang pinapupunta si Pastor. Ang sabi namin, during that time na naghihiring si Riza, sabi namin, less than a year ago, inamend niyo yung law on human trafficking. Di ba? Inamend nila. Ano pa? May nakalimutan ba kayo? Less than a year after, i-amend nyo naman. May legislation ba rito? Kayong sumagot sa akin, natapos yung hearing tungkol kay Pastor Kibuloy, may legislation bang lumabas? Mali. When you do that, you're just wasting taxpayers' money. Stick to the legislation. Ito ang gusto namin gawing legislation. Article 1, Article 2, Article 3, Section 1, Section 2. Ito bang Section 2 na to? Okay to. Kuha tayo ng facts kung tama ito doon sa mga resource person. Hindi yung ano bang kinalaman mo rito, may underground ba to? Meron ba tong firing range? May batas na tayo against firing range. Hindi ko talaga maintindihan, kung bakit ang labo parang roving commission ang nangyayari Kahit na ano na lang maisipan. Kengkoy Thank you. Sir, Kathy Cruz po sa tuklasinnatin.com and this Excel every Sunday. Sabi mo yung kanina may mga violation at may mga Supreme Court rulings na na-violate nila. Sa ganyan pong mga issues, attorney, is it possible ba na, di ba dapat kung may kasalanan, dapat patawan ng kaparusahan? Lagi nating katwiran dahil sila ay mga mambabatas, kaya kumbaga hindi sila mapatawan ng kaparusahan. Anong gagawin ng taong bayan kung parang nababaliwala? Even yung issue sa KOJC, nababaliwala na ang batas. Saan pa tatakbo ang taong bayan? Yun din ang tanong ni Mayor Baste, di ba? May kasabihan doon sa ancient Rome noon, yung Praetorian Guards. Sila daw ang guardians ng Republic. Pero may nagtanong, who shall guard the guards? Sino magbabantay sa bantay? Kung yung pulis na nagva-violate, saan ka tatakbo, di ba? Katulad